Yung masiglang palakpak naman kay Lord. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Nakakapo na po tayong lahat. Kumusta na po kayo? Kumustahin nyo yung katabi nyo? Kung hindi nyo naman kasama sa bahay yan, kumusta ka na kapatid? Magkwentuhan tayo? Hindi, mamaya na. Mamaya na kayo magkwentuhan. Yan. Ano po ba sabi ng katabi nyo? Okay naman daw sila. Ayan. Praise God. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong tema. Nagsasawa na po ba kayo sa tema? Hindi, no? Palalim ng palalim ang ipinahayag ng Panginoon na yung kabuuan ng pagiging ganap, kumpleto, unang-una sa atin pong kaligtasan. And everything that follows, everything that we need, hindi pwedeng kulangin. Dahil kay Jesus lang matatagpuan ang kasapatan ng lahat ng bagay. Amen po ba? Nung mga nakaraang linggo, o kanina po, no, nagturo na Christ's sufficiency or Christ is sufficient in overcoming our lukewarmness. Kanina, no, talagang parang may mga pagkakataon po kasi tayo, nawawala ang aking mic. Yan, na minsan akala natin okay pa tayo, hindi na pala. Ayan, at doon natin matatagpuan na walang ibang mag-aayos ng ating pagiging maligamgam o kulang sa pananampalataya kundi ang ating Panginoong Yesus. Noong mga nakaraang linggo ay pinag-usapan po natin even ang ating mga relasyon o yung paghahanap natin ng ating mga katuwang o mahal sa buhay o magmamahal sa atin. Sinagot din po yun. Di po ba? Nasapat si Kristo sa anumang pangangailangan nating emosyonal, pangangailangan natin sa kaisipan, at syempre yung mga nakaraan din, no, lalong number 1 na pinag-usapan ay kasapatan sa mga material na bagay. No? Pag napapansin nyo po, sa lahat ng mga itinuturo, ang una ay ipinapakita na ano ba ang galaw ng mundong ito. Na ang pagtingin ay ang kasapatan o magiging masaya sila sa mga bagay na ino-offer ng mundo. Sa mga turo na narinig po natin ng mga nakaraang linggo, iisa lang po ang, kumbaga, pointing to one person, and that is Jesus. Na hindi sapat, hindi sasapat at kailanman hindi kayang isatisfy, ipunuan o kumpletohin tayo ng mga bagay sa mundong ito, kundi si Jesus lamang. Amen? Nung nakaraan po, no, mayroon dong isang part na minsan, bakit kaya natin nasasabi na hindi tayo masasatisfy ng mundong ito? It is because we are created not for this world. Amen po ba? Hindi naman talaga tayo taga dito eh. Di ba? Tayo po ay pang-eternal life. Tayo po ay pang-kalangitan. At hindi kayang isatisfy ng mundong ito yung anumang pangangailangan, material, physical, emosyonal, kaisipan, spiritual, relasyon, o anumang bagay yan. Bakit? Kasi we are not made for this world. We are made for heaven, for eternity with Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto niyo pong pumalakpak? Sige po. Praise God. Ayan. Ngayon po ay Christ is sufficient to set us free. Ang maganda po ay iniisa-isa natin. Minsan kasi kapag pakyaw, no? Hindi natin na nakukuha yung tugma na kahit pala sa anong aspeto ng ating buhay, sapat po ang ating Panginoong Yesus. Sige po, basahin po natin sa Romans chapter 8, verse 1 and 2. Sabi po dyan, basahin ko muna, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Basahin po natin sa Tagalog, lalakihan po yan. Sige po, sabay-sabay tayo, ready, go. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa
na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan, basa po, ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Yung talata pong dahil sa pakikiisa natin kay Kristo. Christ is sufficient para po tayo ay palayain sa tanikala, sa bondage ng kautusan ng batas at maging ng kamatayan. Ang mundo pong ito, this is a world of bondage. Many people today feel trapped, no? Yung mundo daw po natin parang isang malaking kulungan. Parang isang lugar na maraming mga chains, no? Na parang puro trap. May iba natatrap in addiction, trap in guilt, trap in destructive habits, and they can seem to break. Kaya kailangan nga po talaga ng mundong ito ng tagapagpalaya. Di po ba? Tayo po ay dumating sa punto ng kumilala tayo kay Jesus, talagang tayo po ay pinalaya. Amen po? Unang-una sa kahatulan ng kasalanan, sa kahatulan ng batas, at syempre yung kahatulan sa kamatayan. Dahil ang sino mang na kay Kristo sumampalataya kay Jesus ay hindi na mahahatulan, hindi na mamamatay. No, yung spiritual death na tinatawag o yung sabihin nating judgment, kundi binigyan po ng buhay na walang hanggan. Ang mundong ito still in the trap, o baka kahit, sige po, ayan, na kahit po tayo, ayan, baka dumadating sa punto na dahil tayo nga ay pinalaya na, baka naghahanap pa rin tayo ng sarili nating kulungan. O baka binabalikan natin yung dating kadena o yung dating mga chains na nagtatrap sa atin. Yung iba, may iba't ibang addiction. Ang addiction, hindi lang po drugs, no? Mga bagay na hindi mo na mapigilan ng sarili mong kakayahan o kahit ng mga taong nasa paligid mo kasi addiction na. Maaaring yung iba dahil sa kanilang nakaraan o nakalipas o mga bagay na ginawa nila dati, hindi pa rin sila makakawala ron. Yung iba naman po ay may mga habits, hindi matakasan, no? Yung mga palagiang ginagawa that are destructive, nakakasira sa buhay nila. At hindi nila alam kung paano sila mapapalaya. Yung iba, they turn to self-help books, nagbabasa sila ng mga impormasyon. Yung iba nagpapatherapy, tama naman po yun, no? Yung iba naman po ay dumadalo o pumupunta sa mga relihiyon o inaakinalang nilang asosasyon na baka sila ay mabago. Pero mga kapatid, kahit anong try, tayo po, di ba? Iba't ibang ng paraan ang ginagawa natin para baguhin yung buhay natin. Every New Year, di ba? Gumagawa rin tayo ng mga New Year's resolution. Maganda naman po yun. But we find ourselves again back to our old self. Bakit? Kasi kung wala ka kay Kristo, kung hindi ka nananatili kay Kristo, hindi mo talaga makakayanang makawala o mapalaya mula sa anumang gawa ng kaaway o anumang kasalanan. Yet no matter how we try, we find ourselves falling back into the same patterns, overwhelming by feelings of failure and shame. Maring tong mga salitang ito ay tinatanaw natin dahil galing tayo doon. Or tanawin din natin na marami pang mga tao na wala kay Kristo na hindi pa rin napapalaya. Pero tanawin din po natin ito. Mag-reflect po tayo habang nagtuturo, habang nakikinig. Baka hanggang ngayon, o baka may binalikan ako na tanikala. Baka may binalikan akong kulungan na kung saan ay pinalaya na ako. Kapatid, ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. Sin is more than just making bad choices. Ang kasalanan po, hindi lang yung namali ka ng pagpili, kundi ito po ay isang espiritual na kapangyarihan o puwersa na nagpapaalipin sa mga tao. Sin is a spiritual force that enslave people.
Sabi po sa John 8:34, sabi po dyan, everyone who practices sin is a slave to sin. Sumagot si Jesus, pakatandaan nyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Napapansin din po natin yan, di po ba? Kapag nasa Panginoon ka na, may binalikan kang maling bagay, may binalikan kang buhay na tinalikuran mo na noon, pero dahil ginusto natin at binaliwala natin ang kapangyarihan ng Diyos, ano na yung mga susunod nating nakikita sa buhay natin? Alipin tayo muli ng kasalanan. Kaya nga po, dapat maging maingat tayong makipaglaro. Yan, sa kasalanan. Maging maingat tayong makipagkaibigan sa kasalanan. Amen po ba? Minsan kasi tinatry natin, minsan lang naman to. Yung minsan na ulit. Kasi wala naman talaga tayong kakayahang labanan ng kasalanan. For centuries and since time immemorial na nagkasala ang tao, lahat gagawin para makawala sa kasalanan. Malibang si Jesus ang magpalaya sa ating lahat. Hindi tayo totohanang mapapalaya. Kaya dapat seryoso tayo. Pagdating sa pagdidesisyon, babalikan ko ba ang maling buhay? O maring hindi mo siya ginawa dati nung hindi ka na born again. Baka nagtatry ka ulit ngayon na gumawa ng bagong kasalanan, kapatid. Hindi lang po yan, that is not just a bad choice, but that is a slavery to sin. Kaya nga po sabi, no, pero this means that without divine intervention, maliban na makialaman Diyos, maliban na hayaan nating makialam ang Panginoon sa sitwasyon po natin, kapatid, walang sino mang kayang humulagpos, umalis, o putulin ang kapangyarihan ng kasalanan sa kanyang buhay, maliban na hayaan mo si Jesus na palayain ka. The good news, kung sakali, ngayong ay nasa bandage tayo, o may mga addiction, may mga guilt or destructive habits na maaring trinay mong gawin o nananatili tayo ngayon, ang magandang balita, sapat po si Jesus para matalo ang bawat tanikala ng kasalanan sa ating buhay. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Jesus Christ is sufficient to overcome every bandage to sin. The gospel is not about us trying harder, but about trusting in the one who has already won the victory. Kanino ka magtitiwala na kaya kang palayain? Maliban sa Kanya na napanalunan na ang kasalanan, na napanalunan na ang resulta ng kasalanan ng kamatayan, walang iba po kundi ang ating Panginoong Yesus. Dahil sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang pagkabuhay na maguli, Christ not only forgives our sin, but also set us free from its power. Kaya ngayon pong umagang ito ay napakagandang tanungin po natin. Are there areas in your life where you feel struck? Hindi na po tayo magpapataas ng kamay, no? Sabi ko nga po kanina as we started, no? Habang napapakinggan po natin, dapat nagpapadil na tayo sa Lord, no? Tingnan natin. May mga bagay ba na tinatry natin na ma-overcome yung mga bagay na tanikala ng kasalanan sa buhay natin only to fail again? Kapatid, si Jesus lang ay sapat para palayain ka. Number 1, sin's bandage. The reality of our need for freedom. Sabi po ng John 8 verse 34, sabi po diyan, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, samahan niyo po akong magbasa, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Binasa po natin yan kanina. No, ang isang katotohanan, ang kasalanan ay tanikala o isang pagkakakulong. At doon ang katotohanan na kapag tayo ay nanatili sa kasalanan, dahil tayo mga born again na, no?
o bumalik sa kasalanan, o yung mga hindi pa kumikilala kay Jesus, that they are still under the curse of sin, isang bagay na dapat malaman po natin lahat, kailangan nating mapalaya. Sabi ko kanina po, no, yung spiritual enslavement, yung pagkakaalipin po sa atin ng kasalanan, it affects every part of our being. Iba ang pag-iisip mo, iba ka magdesisyon, iba ka magsalita, iba ang iyong emosyon, at iba ang iyong mga ginagawa. Bakit? Kasi lagi mong bibigyan ng depensa na yung ginagawa mong mali at kasalanan, hindi masyadong mali. Nagets niyo po ba ako? No? Dumadating kasi sa punto na kapag yung pananatili natin sa kasalanan ay yung paborito nating kasalanan. Wow, may paborito palang kasalanan. No? Yung kasalanang hindi mo maiwan-iwan. Kapatid, maiiba ang yung perspective, may iba ang yung pag-iisip dahil nananatili ka sa pagkaalipin sa kasalanan. Many people underestimate the power of sin, thinking they can control or stop whenever they want. Tama naman po na kapag meron po tayong, let's say, halimbawa, katulad ng mga addiction o yung sabihin na nating pagkalulong sa anumang mga bagay. No? Hindi lang po yun. Kahit yung ating mga pag-uugali, kahit po yung mga nakaraan nating buhay na mali, no? Eh, tama naman that we seek intervention of other people or institution. Pero, dumadating nga lang po sa punto na nagfe-fail at bumabalik. Bakit hindi natin ito samahan? Na dapat lamang na mauna, na makialam ang ating Diyos na tayo po ay palayain. No, sabi po dyan, sin controls the heart and mind. Ang isang katotohanan, the reality, the sin's bondage, the reality of our need for freedom, ang kasalanan, kinokontrol niya ang puso at ang kaisipan. Sin is not just an external behavior, but a condition of the heart. Ano pong sabi ng Jeremiah 17 verse 9? Ang puso ay deceptive above all things. Di po ba? Na kung meron kasi tayong naririnig na sundin mo lang ang puso mo. Yan. Sundin mo yung gusto ng puso mo. Pero sabi ng Bible, hindi mapagkakatiwalaan ng puso. Di po ba? Andiyan po ba kayo? May mga in love ba ngayon? Yan. Di ba? May mga bagay, o sabi ng mga kaibigan natin, sige, go lang yan. Sundin mo yung puso mo. Pero kung ang puso ay hindi ayos sa Diyos, hindi nakalinya sa Diyos, hindi naka-tune in sa Lord, anong ibibigay na sagot ng puso? Ang ibibigay niyang sagot ay kung ano ang nilalaman yan. Kung yung mga emosyon o anong mga guilt or hurts na nilalagay natin dyan, yan ang magiging sagot niyan. No, hindi lang yan, it's a condition of the heart. It distorts our desires, blinds us to God's truth, and deceive us into thinking we don't need help. Dahil nananatili sa kasalanan, yung ating mga pagdidesisyon, papasok talaga yung pagiging, yung pagiging makasarili, o pagtitiwala sa sarili natin. Dumadating yung punto, no? Automatic po kasi, pag nagkasala tayo, meron po talagang guilt doon. Dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang kabanalan, at kahit sabihin mong hindi mo alam ang sinasabi ng Biblia, kapag gumawa tayo ng mali, alam mong mali. Di po ba? Sabi nila yung konsensya. Pero minsan yung konsensya ay nagbabase din, no, sa ating mga nakalakihan or what we are exposed to. Pero meron diyang yung bahagi ng Panginoon na alam mong nagkasala ka, nagkamali ka, alam mong nasaktan mo ang Diyos. Kaya minsan dumadating yung punto dahil gusto mo ngang patunayan na okay lang ang ginagawa mo, no? Nadidistort yung ating desisyon at sinasabi natin, kaya ko yan. Hindi ko kaya ang tulong ng iba. Bakit? Dahil ang kasalanan ay isang pag-aalipin. Kinokontrol nito ang puso
at ang isipan. Number 2, the devastating effects of sin. Bakit ba sin is a bandage? Kasi nakakapanira talaga, no? Ang kasalanan, ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Sin brings separation from God. Ano ay sabi na Isaiah 59 verse 2? No, sabi po diyan, yan na po ba? Yan. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan, basa po tayo, ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Di ba yung first part niyan, nagtatanong, no, maiksi ba ang kamay ng Diyos? Bulag ba ang Diyos? Hindi ba nakakapakinig ang Diyos sa ating panalangin? No, sabi po diyan, yung masasama nating gawa. Sin separates us from God. Kaya minsan, may mga bagay na nagiging dahilan kung bakit tayo nagsasuffer. May mga pagkakataon na kaya tayo ay nandoon sa panahon ng paghihirap. Hindi lang po pera o material, maging kalooban ng ating mga emosyon. We are devastated. Bakit? Baka po may mga kasalanan pa rin na hinahayaan nating mag-prosper sa ating kaisipan, sa atin pong mga buhay. It brings separation from God and produces guilt and shame. Sa Genesis 3 verse 7 to 8, no, yung storya po ng ating unang magulang, si Adan at si Eva. Nung sila ay sumuway sa Panginoon, na-realize nila, wala pala silang mga damit. Ano pong unang ginawa nila? Nagtago sila, natakot sila. Dati wala naman yun. Nung sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan at pagsunod nila sa Panginoon, walang fear, walang shame. Ang kasalanan ang nagdulot, no? It produces guilt and shame. Kaya dumadating yung pagkakataon at tayo po ay, di ba, nasa church na tayo, nagpapatuloy ka sa Panginoon, dumating yung pagkakataon na namali ka. Ano pong unang dumarating sa atin? Ay, ang dumi-dumi ko na. Ay, makasalanan na ako. Totoo po yun. Pero hindi po doon dapat natatapos. Dapat bumabalik ka doon sa katotohanang may Diyos na nagmamahal at handang magpatawad sa iyo. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And the devastating effect of sin is it leads to spiritual death, no? Actually, alam na rin naman natin to for so long na na-born again tayo. Pero balikan po natin kung bakit tayo nawalay sa Diyos at bakit after our life here on earth, hindi po tayo mabubuhay ng mahabang buhay. Mapuputol po yung buhay natin dito sa lupa. Ang pinaka-importanting tanong, after your life here on earth, saan ka ba pupunta? Ano ba ang iyong destinasyon ng iyong kaluluwa at spirito? Yan ba ay papunta sa Panginoon? Kaya nung nagkasala ang tao, nawalay sa Diyos, it leads to spiritual death, spiritual, eternal separation from God. Kaya kalunos-lunos, devastating, no? Yung kalagayan ng tao kung hindi makakilala sa ating Panginoong Yesus. At devastating din yung mga mananampalataya na piniling bumalik sa kasalanan at piniling manatili sa kasalanan. Kanina po'y nagturo, no, about Christ's sufficiency to overcome our lukewarmness. Kasi baka akala natin nasa Panginoon pa tayo. Akala natin okay lang yan, lulubog, lilitaw tayo, no, sa ating pananampalataya. Okay lang yan, basta nasa church ako pag Sunday, nagta-tithes naman ako. No? Baka akala natin okay yan, na hanggang doon lang. Ang tinitingnan ng Panginoon ay yung init, yung passion, yung liyab ng pagmamahal at kagustuhan mong maglingkod sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Lord sa simbahan ng Laodicea, no? Sabi niya, hindi ka malamig, hindi ka mainit, maligamgam. No? Ano ba yan? Ang masarap ipanligo daw, no? Sabi nila, dahil sa lamig ngayon. Pero sa Diyos, isinusuka ang Kristiyano na hindi malamig, hindi mainit.
at maligamgamang pananampalataya. Dahil kung malamig ka, kaya kang painitin. Kung ikaw ay mainit, mas lalo pang iinit. Pero yung alanganin, nako, sinusuka ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no, yung devastating effect, dapat hindi na po, ang mas katakutan natin, hindi yung dahil sumusunod ako kay Lord, medyo hindi ko nakakamit ito, hindi yata natutupad yung mga gusto kong gawin. Mas katakutan po natin, yung epekto ng kasalanang mananatili tayo doon ay yung buhay sa impyerno, walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagpaparusa, walang hanggang hiyaw at sakit. Amen po ba? Andyan po ba kayo? Yun ang katakutan natin. Hindi yung suffering na meron po tayo dito. Dahil yung mga nakaraan nating mga pagtuturong nakuha, dumadaan man tayo sa mga paghihirap o kakulangan o anumang mga bagay. Pero sapat si Jesus para saklolohan po tayo at punuan po tayo. Amen? Kaya nga po, dapat alam po natin the bandage of sin, how it affects us, and the human efforts cannot overcome sin. Bakit sin is a bandage? Kasi kahit anong gawin ng tao, hindi niya kayang talunin ang kapangyarihan ng kasalanan sa kanyang buhay. People try to break free through willpower. Di po ba? Ako, ginagawa ko rin yan magbabago ako sa susunod, di ko na to gagawin. Hindi ko na, wala pa ako sa Lord. Talagang lahat na lang, pagbabago. Then I come to find myself, balik lang ulit pala sa dati. Dahil wala kay Kristo. Kahit anong disiplina o anumang mga pagiging mga reliyoso natin, ayan, kung walang totoong pagbabago ng puso, kapatid, hindi mo kayang talunin ang kasalanan. The nature of sin and bondage, the Bible teaches us that sin is more than just making mistake. It is a master that rules over those who live in it. Kaya nga sinasabing slave kasi may master. Yung master, yung kasalanan, ang siyang nagmamaniobra sa'yo. Kaya nga wala po talaga tayong kakayahang baguhin o alisin ang kasalanan. Paul describes law as a force that keeps pulling away people toward rebellion against God. Yung mga batas ng kanilang relihiyon, para lang ipamukha na ang tao ay makasalanan. So the more na nalalaman nila yung batas, the more silang nagkakasala, the more na nalulugmok, the more na nawawala ng pag-asa. Di po ba? Yan yung law Yan yung batas. Pero purihin ng Diyos, may Jesus na nagbayad para isatisfy ang batas na yan. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, para palayain po tayo sa pagbabayad na dapat gawin sa batas at sa kasalanan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya wag po tayong magpaalipin sa kasalanan. Yung bondservant is the one who completely under the control of others. Sa panahon po ni Jesus, ang mga slave, yan. Ang Greek word po pala ng slave ay doulos. Yan. Kaya actually, meron pong isang barko. Sino po may alam nun? Yung barko na lumilibot sa buong mundo, na dala-dala niya po ay mga libro. Yan. Ang pangalan po ng ship ay doulos. Yan. Kaya pag pumunta yan dyan minsan sa Batangas Port o minsan dito sa Manila Port, punta ho kayo. Bili kayo ng libro. Yan, mga 10-10 pisong libro. Doulos. Servant, completely under the control of another. Sa panahon ni Jesus at even sa ancient time, ang mga servant po kasi, hindi servant slave. Yan. Ang mga slave, bond servant, ibig sabihin nakakontrata habang buhay, nakatali siya dun sa kanyang amo. Wala siyang sariling buhay, wala siyang sariling say, nagugustuhin niya. Yun ang isang slave. So under that time, yung mga slave have no legal rights and were completely under their master authority. Yung iba, kaya sila naging slave, pinambayad sa utang. Di po ba? So kailangan, para lang makalaya ulit, magkaroon ng kalayaan ng isang alipin, kailangan merong tutubos. Yung bibilin siya.
Bibilihin siya doon, 'di ba? Napapanood niyo ba may mga palabas ng yung mga slave binebenta? 'Di ba si Joseph din, yun din ang story niya. 'Di ba? Kinuha siya ng mga Ishmaelites tapos binenta din siya, no, sa marketplace, no? Parang isang bagay lang na binebenta, pwedeng ibenta, pwedeng maging isang kasangkapan, parang ganon. So, para lang mapalaya yung kailangan may bibili o tutubos. O yung kanyang master mismo magdidesisyon na siya ay palayain na. In our case, kahit po devastating ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao, sa ating mga mananampalataya, we are in bondage. There is Christ who redeemed us. In the slave market, pumunta si Jesus. Dahil alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ni Satanas na ibenta sa kanya ang ating mga buhay, tinubos po tayo ni Jesus. Sino na ngayon ang master mo? Si Jesus. At nung naging master mo si Jesus, pinalaya ka na. Ginawa ka niya ng free. Malayang tao ka na. Pero malaya hindi para magpatuloy sa kasalanan. Malaya para paglingkuran ang tumubos sa Kanya. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya nga po, no, sabi po dyan, sin is the greatest tyrant, but Christ is the greatest Savior. No? Malupit na namamahala, pero si Jesus ang tanging tagapagligtas. Are there areas in your life where sin still controls you? Kahit po sa mga Kristiyano, alam naman po natin yan, wala na pong small sin, big sin, wala na pong white lies, black lies, no? Sa harapan ng Diyos, pare-parehong kasalanan yan. At huwag tayong magpaalipin. Kaya nga po, sin slaves, no one can free themselves, only Christ can set us free. Number 2, kung ang sin ay bondage, there is Christ. Christ's sufficiency to overcome sin. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 1 and 2, Christ's sufficiency to overcome sin. Basa po tayo. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan at kasalanan at kamatayan. Palakpakan nga po muna natin si Lord. Ang sarap, no? Servant ka, you are in bondage, slave ka ng kasalanan at ng kaaway, pero tinubos ka, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay palayain sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. If sin is such a powerful master, how can anyone escape? No? Kung powerful, a tyrant master, paano ka talaga nga, no? Makakatakas, di ba? The answer is found only in Christ. Why? Number 1, Christ's death paid the price for our freedom. Ang kamatayan ni Jesus ang ibinayad para sa halaga ng ating kalayaan. Nakukuha po ba natin yon? Na kahit tayo po yung pinakamayamang tao, halimbawa lang, sa mundong ito, at ikaw ay nasa tanikala ng kaaway, hindi mo kayang bayaran yan para ikaw ay maging malaya. Dahil walang kakayahan ng tao na mapalaya niya ang kanyang sarili mula sa kasalanan. Wala siyang kapangyarihan. Ang kailangan niya lang ay si Jesus. Si Jesus ang nagbayad. Sabihin nga po natin, nagbayad. Masarap sa pandinig yan kapag may mga pagbabayaran tayo, may mga utang tayo. Di po ba? Ang kamatayan ni Jesus ang nagbayad para maging malaya ka.
Kapag binalikan natin ang kamatayan, may makita nga lang tayo, di ba? May dinadalaw tayo na namatay. For whatever reason, sobra na, no? Sayang ang buhay. Kung babalikan natin yung klase ng kamatayan ni Jesus, hindi po simple yun. Di po ba? Andiyan po ba kayo? Pag nanonood tayo ng The Passion of the Christ, di po ba? Kung paano ang Panginoong Yesus nilitis, dinuraan, kung paano siya'y sinuntok, no? Hulaan mo, sino sumuntok sa'yo, di ba? May mga ganong parte, di po ba? Kung paano yung kanyang damit, kinuha, no? Nanghinayang sila, dahil bawal sirain, pinagsugalan nila. Tapos, sabi nila, hari ka ba? Nilagyan nga nila ng koronang tinik naman. Di po ba? At alam naman natin, yung mga tinik-tinik ng araw, mahaba, no? Yung tinik ng halaman. Yung bonggabilya nga lang, matigas na yun di ba? Inisip ko nga, baka ganun yung koronang tinik. Kung paanong pinasa ni Jesus, ang krus, naglakad ng ilang milya, may tumulong din naman sa kanya. Pagdating niya doon, nag-aantay na yung pagpapakuan niyang kahoy. Pinako ang Panginoong Yesus sa kanyang dalawang kamay, pinako sa paa, itinayo, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Sobrang init, pinagtatawanan ng mga tao, pinagtawanan ng kapwa niya ring kriminal. No? Kung si Jesus yun, iba-iba lang yun. Makatawa ka, pareho lang naman tayong nakapako dito. Hindi po ba? Ngunit may isa, hanggang last moment, nag-e-evangelize si Jesus. Nagliligtas. Sinibat sa tagiliran, nung humingi ng tubig, sabi niya nauuhaw, ang pinainom ay vinegar. Pero sabi nila, pain reliever yon. Alam niyo po, kung titingnan natin isa-isa, no, yung sakit, normal na tao, siguro makikita, kaya ko yan. Pero balikan po natin yung estado na hindi po siya basta tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Sino ba ang Diyos para bigyan tayo ng atensyon? Para bumaba mula sa kalangitan, enjoying all the favor of heaven. Lagi ko pong binabanggit, tayo nga lang po makaranas ng konting hayahay sa buhay. Di ba? Ayaw mo nang balikan yung mahirap na buhay. Tayo lang ho yun. Paano yung Diyos? Nag-iisang anak ng Diyos. Hindi nagdalawang isip ang Lord para yung word na Christ, death, paid the price for our freedom. Amen? Simpleng salita na baka dinaanan lang natin. Pero kapatid, isang katotohanan para hindi ka na manatili sa kasalanan o may ini-enjoy ba tayong kasalanan kahit sabihin natin yung tinatawag na besetting sin. Paulit-ulit mong binabalikan. Kahit alam mo ng mali. Kahit alam mo ng hindi yan gusto ng Panginoon at ikaw ay matatanikalaan ulit. Kapatid, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para sabihin niya sa iyo, ikaw alipin. Doon sa cross, sinasabi niya, sa kamatayan ko, pinalalaya kita. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yun pa lang po di ba? Alam niyo po, wala naman pong perfect. Pero kapag dumating sa pagkakataon na nahila tayong magkasala, kapatid, balik ka sa Panginoon. Balik ka ulit doon sa cross. Balik ka ulit doon sa ginawa sa katotohanan ng namatay si Jesus para sa iyo. Alam niyo po, ultimate na yun Di ba? Tayo kasi, may ano lang tayo, may hangganan. Kung hanggang saan tayo magpapatawad, hanggang saan tayo magbibigay, hanggang saan lang tayo pwedeng gumawa ng mabuti. Pero si Jesus, wala ka nang hahanapin. Ultimate na yon. Bakit? Nag-iisang anak ng Diyos. Diyos. Nagkatawang tao. Naghirap, naging busabos.
Pag binalikan po natin kasing katotohanan yun, nako, nandyan pa lang yung tukso. Takbo na. Palayo. Di po ba? Saan po ba tayo dumarating yung puntong natutukso? Pag nahihirapan tayo. Pag nagigipit tayo. Nakakalimutan nating may Diyos na kumpleto. Sufficient. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Christ's resurrection defeated the power of sin. Hindi po nanatiling patay ang Panginoong Yesus, nabuhay po siya muli pagkatapos ng 3 araw. Many religious leaders and philosophers have given moral teachings, but only Jesus conquered death. Lagi pong sinasabi ni Brother Eddie, yung mga pundador, yung mga founders ng iba't ibang reliyon, no? Sila ay nabuhay, namatay, nanatiling patay. Amen po ba? Makaisip ka ng iba't iba, si Muhammad, na ng Islam, nabuhay, namatay, nanatiling patay. Pero pong isang pundador, founder, hindi ng relihiyon, kundi ng isang relasyon, nagugustuhin mo. Bakit? Hindi niya lang tinalo ang kasalanan, kundi tinalo niya yung kapangyarihan ng kasalanan. Ano ba yung kapangyarihan ng kasalanan? For the wages of sin is death. Yung kamatayan, hindi lang after your life here on earth, but yung kamatayang tuluyan ka ng mahiwalay sa Panginoon at i-enjoy the rest of eternity in hell. Yung pagkabuhay na maguli ni Jesus, tinalo niya ang kamatayan. Hindi ka nakokondenahin. Wala nang judgment of sin. Bakit? Kasi yung Diyos na pinanampalatayanan mo, nabuhay siya after 3 days from the dead. He was resurrected and therefore He defeated the power of sin. He defeated death in our lives. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus conquered death, proving that He alone has the power to break sin's death. The Holy Spirit empowers us to live in freedom. Nakuha po ba natin yung Christ's sufficiency to overcome sin? Namatay siya, binayaran ang iyong kalayaan. Nabuhay siya ulit para yung kapangyarihan ng kasalanan mawala, ma-break niya. Hindi puro natapos. Ibinigay niya ang Santong Espiritu. Dumating ang Santong Espiritu upang bigyan tayo ng kapangyarihang manatili sa kalayaan. Amen? Amen? Maging malaya. Sabi mo, Christ not only forgives sin, but give us spirit to live victoriously. Galatians 5:16-18, meron ba tayo? Galatians 5:16-18. Basa po tayo. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais nyong gawin. Kung papatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Palakpakan po natin ang Panginoon. The Holy Spirit empowers us to live in freedom. This means Christ's work is both complete and ongoing. Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Nire-ready pa rin po tayo ng Panginoon para tayo ay maging citizens ng kalangitan. That we are fitted for the Lord's kingdom. Hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na hanggang ngayon, ongoing ang pag-aayos at pagbabago ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen? So, huwag kang give up sa sarili mo.
hindi gumigive up ang Diyos sa'yo. Amen? Kahit minsan nakukulitan ka na sa sarili mo, ang kulit-kulit ng sarili ko. Yan. Kasi baka naman sarili mong lakas ang mga pagbabago sa buhay mo. Bigay mo yan lahat sa Diyos. Wala tayong kapangyarihang mapalaya ang ating sarili, maliban lang na ibigay mo lahat sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, sabi po dyan ni C.S. Lewis, the Son of Man became a man to enable men to become sons of God. Ang anak ng Diyos ay naging tao para bigyan ng kakayahan ng taong maging anak ng Diyos. Amen? To them who received Jesus, He gave them the power, the right to become sons and daughters of Christ. Amen? Kaya dahil anak ka ng Diyos, kumilos tayong anak ng Diyos. Amen? And lastly, yan, walking in freedom through Christ. Doon na po tayo no, sa how to walk in freedom daily. Ayan. How to walk in freedom daily. Number 1, renew your mind in Christ. No, renew your mind in Christ. Reject old thought patterns and embrace God's truth. Talagang kailangan ng desisyon. Kailangan mong magdesisyon na kailangan mong baguhin, sumunod sa pagbabago na binibigay ng Diyos sa atin. Now, sabi po dyan sa Romans 12 verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Talagang kailangan, paapekto ka na talaga ang kaisipan mo sa ating Panginoong Yesus. Number 2, stay rooted in Scripture. No, kailangan daw po, hindi lang basta dumadaan ang banal na salita ng Diyos sa atin. Kailangan nag-uugat. Kaya dapat nga, talagang hindi ka lang nagbabasa ng Bible. Nagme-meditate dapat ng salita ng Diyos. Ano po yung meditation? Para daw po yung pagnguya ng isang cow na hanggat may lasa siyang nakukuha, di siya tumitigil. Amen? Hanggat hindi bumabagsak yung mensahe ng Diyos sa'yo, hindi ka titigil. Kung hanggat hindi sinasabi ng Lord yung bagay na kailangang baguhin sa'yo, talikuran sa buhay mo, huwag kang tumigil. Meditate God's word. Stay rooted. The word of God keeps you strong against deception. Ano po sabi ng Psalms 119:105? Thy word is a lamp unto my feet, a guide into my path. Number 3, commit to daily surrender. Araw-araw, sumuko sa kapangyarihan ng Diyos. Walking in freedom means saying yes to Jesus every day. Amen? Andyan po ba kayo? No? Bago matapos yung prayer mo, dapat ang panalangin, Lord, I commit my life to you. Maging masunurin ako. Yung submission, no? Kung ano yung gustong ipagawa ng Lord sa iyo. Luke 9:23. Resist the enemy's lies. Number 4, resist the enemy's lies. Ang kaaway po ay katulad ng isang leon, no? Sabi po ng James, na paligid-ligid. Hinahasikan ka ng mga kasinungalingan. Huwag mong paniwalaan ang mga kasinungalingan ng kaaway. Hindi totoo na magiging masaya ka sa mundong ito. Ang totoo, kay Kristo ka lang kukumpleto at magiging masaya. And number 5, live in Christian community. Accountability helps you remain strong in your faith. Kaya napaka-importante po ng isang church. Napaka-importante po na meron kayong life group o grupo dito sa loob ng church na madali nyo pong matawagan, madali nyo pong ma-sharean, madali po kayong mag-send, sis, pag-pray mo ko. O yung pwede mong sendan ng, ito yung meditation ko kanina. Ayan. Andyan po ba kayo? Dahil pamilya tayo ng Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay okay ang ating pananampalataya. Pero kung mananatili, hingi ka ng tulong sa iyong mga kapatid, sa bawat isa, kaya nating suportahan ang bawat isa. Dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. In our conclusion,
The three powerful truths na napag-aralan po natin: sin bandage, the reality of our need for freedom. Ang kasalanan ay nagpapaalipin sa atin, hindi natin kayang palayain ang ating sarili. The good news is Christ's sufficiency to overcome sin. Sapat si Kristo para talunin ang lahat ng kasalanan sa ating buhay. His death and resurrection had completely set us free. And number 3, sabi po dyan, walking in freedom daily through Christ. We must daily live in the victory Christ has given us. Kapatid, anuman ang lagay na meron ka ngayon, if this is your first time na nakapunta po sa ganitong katulad na gawain, kaya kang palayain ng Panginoon mula sa kapangyarihan ng kasalanan na nagre-resulta ng kamatayan na pagkawalay sa Panginoon. Ang araw ng kaligtasan ay ngayon na. Handa kang tanggapin si Jesus sa buhay mo. The Lord is more than willing to forgive you and accept you. Kung ikaw ay mananampalataya, na halos tayo pong lahat na nandito, if you had been set free, are you walking away in that freedom? Pinalaya ka na, kapatid. Huwag ka nang umalis sa kalayaan na binigay ni Kristo para lang maging alipin muli ng kasalanan. Tandaan mo, pag bumalik ka sa kasalanan, sa iyong sa sariling kakayahan, hindi mo kakayaning makawala. Kailangan mo si Kristo. Don't return to sin of slavery. Live in the victory Christ has given you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Kapatid, sa pinag-aralan po natin, I pray na may kanya-kanya pong dealing ang Lord sa atin. May mga bagay na nakikita natin, maring kapag nagpo-post sila sa kanilang mga social media, o nagkikwento. Pero may mga bagay na hindi mo maikwento, di ba? May mga bagay na hindi mo maipost. May mga bagay na hindi alam ni numan. Kasalanan na nanatili sa iyo. This is the best time to make a decision to return to Christ. Isuko ang lahat kay Kristo. Hayaan mong palayain kanya, kapatid. Palayain sa anumang gawa ng kaaway, kasalanan, addiction, destructive habits, even guilts of our past. Kaya kang palayain ng Panginoon. Sige po, awitin po natin ito and declare that Jesus is sufficient to set me free. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus. Declare it. Hallelujah. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus
over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus, your name is power. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus! Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Your name is healing. Your name is love. Be released. Break every stronghold And be empowered. and to the Be set free in the name of Jesus. Declare it. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. As we sing along, O God, ang katotohanan ng aming inawit ay deklarasyon ng iyong pagpapalaya sa bawat isa. May kanya-kanya kaming bigat, may kanya-kanyang adiksyon, may kanya-kanyang mga kasalanang paulit-ulit na ginagawa sa buhay namin. May mga kabiguan o kadiliman sa aming nakaraan. Panginoon, kami lumalapit sa iyo. And Lord, sa iyong mga salita na narinig namin ngayong umagang ito, we surrender everything to you, O God. Our lives, Lord, ang aming mga kahinaan, kamalian, ang aming kasalanan, Panginoon, sa lahat-lahat sa buhay namin, Panginoon, isinusuko po namin sa iyo. Wala po kaming kakayahang matanggihan, kapangyarihan para mapalaya. O anuman, Panginoon, Lord God, na mga gawa para makawala sa gawa ng kaaway, sa gawa ng mundong ito, sa gawa ng kasalanan. But thank you, Lord, for you alone, Jesus, is sufficient for us to set us free from the bandage of sin in us. In the name of Jesus, we declare that you had set us free, that you had broken every bandages, you had broken every chain. In the name of Jesus, na anuman, Panginoon, Lord, na nakagapos sa iyong mga anak, ang tanikala ng kasalanan,
we destroy, we repent, Lord, in the name of Jesus, and we renounce every sin out of our lives. In the name of Jesus, kinamumuhian namin ang kasalanan sa aming mga buhay. Pinalalayas namin ito sa pangalan ni Jesus. We are being set free right now in the name of Jesus. Lord, anumang tanikala ng aming mga nakaraan, tanikala ng madilim at magulo naming buhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, we are set free from all our past memories and past sins, oh God. In the name of Jesus, you have broken the bandage of condemnation na patuloy na binibigay ng kaaway na kasinungalingan dahil kami iyong pinatawad. Kami iyong pinalaya, Panginoon, mula sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Maging anumang tanikala, O Diyos, ng sakit at karamdaman. Tanikala, Panginoon, ng kahirapan. Tanikala ng mga masasamang ugali sa pangalan ni Jesus. We destroy the works of sin. We destroy the works of poverty. We destroy the bandage of sickness and diseases. Nagawa lahat ng kaaway ng demonyo ni Satanas. Be out in the name of Jesus. We cancel every chain right now in our family. Kung may mahal kami sa buhay, Panginoon, na matigas ang puso sa pagtanggap kay Jesus, we break, Lord, the chain of religiosity and wrong beliefs and long doctrines in the name of Jesus. Kung may mga mahal kami sa buhay, Panginoon, na tanikala, Panginoon, ang bisyo, Lord, kahit dito sa aming kalagitnaan, that in the bandage, Lord, and addiction, Lord, ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, ng bisyo, pagsusugal, sa pangalan ni Jesus, anumang klaseng addiction, kinakansela namin lahat ng gawa ng kaaway, in Jesus' name, we cancel it right now, in the name of Jesus. Even lingering diseases, ang mga sakit na matagal nang dinaramdam ng iyong mga anak at mga mahal sa buhay, we cancel it in Jesus' name. In Jesus' name. For Jesus died on the cross of Calvary. He paid for my sin, and even the evil effects of sin in my life will no longer continue, Lord, for we are set free. In the name of Jesus, in the name of Jesus, release your power, Lord God. Lord, you deliver us all. Lord, freedom from sin, freedom from addiction, freedom from destructive habits, freedom from poverty, freedom from every sickness and diseases. In Jesus' name, in Jesus' name, raise your hands to God. Father, in the name of Jesus, open up the windows of heaven and pour out the mighty blessings to your people. Lord, alam mo ang mga heart's desire nila, Panginoon, and you know what is best for them. Let it be done and let it full, Lord God. Be filled, Lord. Pag umapawin mo, Panginoon, not just enough, but we want more than enough, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. For you are the God who is more than enough. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is showering His miracle right now. If you need
of Jesus. Hallelujah.